Ang ibig sabihin lang naman ng pagpo-foster ng mga society finches ay yung pagpapaalaga natin or pagpapaampun natin ng mga itlog or inakay ng mga ibang alaga natin finches sa society finches. At dahil ang ugali talaga ng mga society finches ay napakabait, maaasahan mo talaga silang maglimlim ng mga itlog ng mga ibang ibon at magpakain, magpalaki ng mga inakay ng mga ibang klase ng mga finches. Karaniwang ginagamit sila sa paglilimlim ng mga itlog na inabandona o yung mga itlog na ayaw ng limliman ng mga parents nila. Usually nangyayari yan sa mga fancy finches na hindi talaga maaasahan sa paglilimlim ng mga sarili ng itlog. Si meron mang maglilimlim sa kanila, minsan on and off, at mas madalas na mas successful ang society finches sa paglilimlim kaysa sa parent race. Ang unang-unang kailangan gawin ay piliin muna kung ano yung mga society finches na gagamitin mo pang foster. Pwede kang gumamit ng pares or trio ng society finches sa pagpapalimlim or pagpapalaki ng mga inakay ng mga ibang ibon. Pero personally, ako, mas gusto ko yung trio kasi mas nakakapagtulong-tulungan sila, nakapagpapalitan sila sa paglilimlim or sa pagpapakain ng mga inakay, hindi sila ganun kapagod. At kung maraming itlog, sabay-sabay sila naglilimlim. At dahil nga ang mga society finches ay halos pare-pareho ang itsura, mahirap actually ma-determine talaga kung alin ang lalaki, alin ang babae. Magre-rely ka lang sa behavior ng mga ibon sa pamamagitan ng pag-observe sa kanila. Doon mo lang malalaman kung alin talaga yung lalaki at alin ang babae. Kung trio ang gagamitin nyo, wala namang kaso kung dalawang babae, isang lalaki, or dalawang lalaki, isang babae, or tatlong babae or tatlong lalaki. Pare-pareho lang naman ang resulta niyan. At kahit puro lalaki yan, magpapakain at maglilimlim pa rin yan ng mga itlog. Pag nakapili ka na ng pares o trio na society finch na gagamitin, ipunin mo na lahat ng mga itlog na ipapa-foster mo sa kanila or palilimliman. Normally, pag mga isang pares ang ginagamit ko, naglalagay ako mga 3 hanggang 6 na itlog. Pero pagka trio naman ang ginagamit ko, minsan 7 hanggang 12 na itlog pwede kong ilagay sa hugad nila dahil kaya naman lang limliman yan. Minsan makikita mo 3 sila or 2 sila naglilimlim ng sabay. May mga iba-iba rin ugali ang mga society finches. Merong mga society finches na kailangan mo pang i-train or i-condition bago sila magamit sa pang-foster. Ang ibig ko sabihin, pagka bago pa lang sila, usually pag mga bata o hindi pa talaga nakakapagpalaki ng mga inakay ng sarili, nilalagyan ko muna sila ng mga dummy eggs. Ito yung mga plastic na itlog na nabibili online o kaya naghahanap ako ng mga bukos na itlog ng mga ibang finches ko at yun ang ginagamit ko sa kanila pang train. Titingnan ko muna kung uupuan nila at lilimliman nila yung mga itlog na yun at kung nakita ko naglilimlim na, doon ko malalaman na ready na sila mag-foster. May mga ibang society finches naman na nagsisimula lang maglimlim pagka nagkaroon na sila ng mga sarili ng itlog. Diyan sila nagkakaroon ng instinct na maglimlim ng mga itlog. Pag nakita nyo may itlog na sila, pwede nyo nang haluan ng mga itlog ng mga ibang finches, yung pugad nila at siguradong lilimliman nila dahil akala nila mga itlog nilang sarili yun. At may mga society finches na proven na talaga o experience na pag linagyan mo ng itlog yung pugad nila, kahit na wala silang mga itlog na sarili, pag may nakita silang mga inakay sa pugad nila, lilimliman na nila yon o pakakainin nila yung mga inakay at aalagaan na nila hanggang lumaki. Ang ibang mga mag-iibon na kakilala natin, ang advice talaga sa paggamit ng society finches ay pagsama-samahin yung mga itlog na pare-pareho ang species. Sa ganung paraan, hindi malilito yung mga society finches sa mga klase ng mga ibon na pakakainin nila. Pero pwede mo rin tingnan sa isang banda na pwede rin halo-halo na iba-ibang species ng finches ang ipaglalagay mo. Sa ganung paraan, matututo silang mag-adapt at magpakain ng kahit na anong klaseng inakay na ilagay mo sa kanila. Pagka napalaki na nila yung mga inakay, gaya ng normal na ibang finches, lalabas sa pugad yung mga inakay niyan pagka ready na sila. Pero pakakainin pa rin niya ng society finches hanggang matuto silang kumain ng pusa or tumuka ng pusa ng mga seeds. Doon nyo lang maihiwalay yung mga inakay pagka ready na sila. Dahil pag masyadong maaga paghiwalay nyo, mamamatay yan. Pag nahiwalay nyo ng mga inakay, pwede na kayo magsalang ng panibagong set ng mga itlog para limliman ng mga finches nyo.